Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules ng umaga, tanghali na pala mga loads, pero mag-update tayo ngayon. Grabe yung mga news natin. Mga idol, matindi-tindi ang ating mga balita ngayon. So Conflux bumaba ng 21%. Grabe, na tumaster nakaraan di ba? So Pengu, balik na naman siya sa plus 23%. So ito yung day natin ng crypto bubble. Player 14, itong Wildcoin 10%. Sa hour natin, ayan, medyo nagkaroon ng consolidation ang ating market. So marami tayong news ngayon mga idol. Bago tayo mag-start, alam nyo na, palike muna ng ating video, syempre mga lodi, no? Palike lang. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, update, trending news, global news sa ating crypto, mag-subscribe na kayo sa ating channel. At syempre, mega shoutout sa mga sumusuporta sa channel natin, lalong-lalo na yung mga nag-join sa membership, mga lodi, saludo, love you all. At sa mga gusto sumuporta, nandyan lang po ang ating join button sa tabi ng subscribe. Ayan po, sa mga gusto lang, wala pong pilitan yan. Kung ayaw, goods na goods lang din po tayo. Dahil ang like at comment, subscribe is masayang-masaya na si Jebro dyan mga lodi. Bonus na lang po yung ating mga nagsusupport. At talagang na-appreciate ko yan mga lodi. So ito na, grabe no. So ang ganda ng chart natin, sa akin lang no, dito sa ating tawag dito XRP Bitcoin natin, medyo nag 120 yung Bitcoin kagabi mga lods na-break niya yung ating sabi ko sa inyo, ang ganda ng natin dito sa 1 hour. So nabasag niya nga ayan yung sinasabi ko mga idol, na once na nabasag niya, 'di ba? Saktong-sakto yung sinabi ko. Once na nabasag niya yan, magiging support niya na to, no? Yung ating triangle dyan. Magiging support niya na yan bago siya umangat ulit, no? So, ayun yung mangyayari ngayon, mga idol, no? Sa Bitcoin. So, pero nag 120 siya. Ayan, banda dito, balik siya ng 120. Pero biglang nag downtrend ulit, mga lodi. So, ayan, grabe. Medyo tayo ngayon, no? Ang lupit. Para tayo mayroong inaabangang malupit na news na bigla na lang mangyayari. Ayun yung inaano ko dito ini-imagine ko bigla na lang may babalitain din. Ayun na akala natin patay lang yung market yung pala may hinihintay lang mga idol, no? So grabe. So ito yung ating XRP ulit. So ayan, mag-news na muna tayo. Syempre sa mga trending news muna tayo bago tayo mag-crypto. At eto nga, naku, nag-trending to kagabi. Ayan, no? Anong masasabi nyo dito? A Texas man died after becoming trapped in his burning Cybertruck. Following a crash in Baytown as the vehicle lost electric power and the doors couldn't be opened manually. So, ibig sabihin, kapag nalobat yung Cybertruck mo, hindi mo mabubuksan manual yung Cybertruck. As the vehicle, manually, his family is now suing Tesla for over $1 million, sabi. Claiming the truck is defectively designed and lacks proper warnings or training for emergency escapes. Nako, patay. So at least sa mga ganito, nalalaman natin yung mali sa Cybertruck. This incident adds to growing concern about Cybertruck safety and repairability, with multiple accidents highlighting design flaws. While EVs meet safety standards, some owners have started adding DIY emergency escape system as a precaution. So ayun nga mga lods, nasunog siya sa loob ng Tesla kasi nung nalobat, hindi niya mabuksan ng manual, no? Ganun ang nangyari. Grabe, malas mga idol, no? So, ayan po yung nag-trending kagabi. Tapos, eto naman. Asan yung ulang video to? Eto pala. Napanood nyo na ba yung video na to, mga idol? Tanggalin ko lang yung sounds, no? Panoorin nyo lang mismo yung video bago ko ipaliwanag. So, ayan. Nakita nyo dito sa gilid. Sinapak siya sakto Dali.
Ay, wala pala akong sunod nilagay. So, ayan. Mamaya papaliwanag ko yung ano niyan. Context. Naperkatin siya dyan eh. Nubog. Itaan yun mga lodi. So, ang context nito mga idol, ito si kuya, nagkaroon siya ng traffic violation. So, hinarang siya, parang hinabol ata siya eh. Tapos, pinapalabas siya, hindi siya lumabas, hindi siya lumalabas. Ang ginawa niya, nag-video siya. No, para makita yung gagawin sa kanya. And then, ayun nga, binasag yung salamin niya. Tapos, sinapak siya sa mukha. Ayan, pak. Tapos, paglabas, binugbog pa siya dun sa labas. So, ngayon, ang sabi ng mga tao, eto ni Sheriff, ayan, basahin na. Sheriff Waters of Jacksonville says Anthony McNeil, so ito yan Junior, a 22-year-old, caused police to react the way they did and accuses McNeil of trying to set the public against the law enforcement. Police can be seen repeatedly beating McNeil. So, ang sinasabi nito ni Sheriff, sinadya daw gawin yun ni McNeil para magmukhang masama yung mga pulis sa mata ng mga tao kasi ni-record niya mga idol. No? Pero nagalit pa rin yung mga netizen dyan, mga lodi, mga tao. Sabi nga dito, a black man, that's F up, sabi, no? He going to stand there and say Anthony McNeil didn't get brutalized by the police. Even if he resisted from the inside of his car, there was no reason for the police to beat on him like that. Kasi talagang mahaba kasi itong video na to mga lodi. Parang inano lang yung mismong oras na yan nung binasag niya. Pero kung titignan nyo, may point din dito si Sheriff. Kasi ilang beses na siya pinapalabas mga idol. Napanood ko to kasi nung nakaranin. Kahapon nata o nung nakaraan. Ilang beses siya pinapalabas, ayaw niya lumabas, nakatahimik lang siya, nakatingin lang siya sa video. Parang sinasadya niya. Pero tama rin yung sinabi ng lalaki na hindi niyo siya dapat binugbog. Siguro napikon na yung mga pulis. Kasi nga, sabi nga ni Sheriff, parang cause police to react the way they did Kumbaga, talagang parang ginagalit sila ni McNeil, parang ganun. So napikon siguro, kaya binugbog nila. Pero mali nga naman yon. Ang pinagtatampo ng iba kasi black man siya, tas black man din yung sheriff. Parang pinakampihan pa ng sheriff. Parang wala man lang si sheriff sa kanya kasi parang puro mga white man yung bumugbog sa kanya mga idol sabi niya, sige, bugbugin niyo ako. Nakatingin lang siya dyan, bag, ginundok siya, di ba? Tapos paghatak sa kanya sa labas, ina-uppercut pa siya dyan. Puro puti yan, bumugbog sa kanya dyan, mga idol, Tanyo yan. So, siguro, hindi ko alam, ba't kinampihan ni sheriff yung yung mga pulis. So, ngayon, nagkaroon na ng ongoing investigation dito, mga idol, no, sa pangyayari na to. Nag-trending kasi to, mga lods, So, ayun, binalita natin. So, update ko kayo kung ano yung mga mangyayari na dyan. Tapos, ang lupit nito, mga lodi, grabe talaga yung China. Grabe yung China, mga lodi, grabe. Hindi biro. No? Sabi dito, mga lodi, China turning its desert into giant solar factories. China is flattening massive chunks of desert to make room for solar panels. We're talking enough to power entire city. Grabe yun. Why? Because they want clean energy and pure oil and coal headache, sabi. But there's a plot twist. These panels are also healing the desert. Ganun, ang lupit, di ba? By blocking harsh sun and holding moisture, they're helping grass grow back in places that were nothing but dust. No, kasi kumbaga parang ang mangyayari, makokobera, mapapayungan yung yung lupa No, mapapayungan sa araw. So, mangyayari niyan, yung lupa magiging healthy, parang ganun. Magkakaroon ng mga plants. So now, China's getting energy and land they might eventually use for farming or building whole town on. Turns out, saving the planet might come with bonus, real estate, sabi. So, ang galing ng ginagawa ng China dito, mga lods. No, hindi lang yan, hindi lang sa desert. Ito pa, mga lodi, sa mountain. Kita niyan. China is turning mountains into solar farm with drones.
in a flex of scale, sabi dito, and tech, China's using drone to blanket remote hillside with millions of solar panel like a real-life game of renewable Minecraft. The project shown here is likely in Shaanxi, part of the nationwide push to turn rugged terrain into clean energy engine. Sa atin maraming bundok mga idol. No country installs or produces more solar than China and they're not slowing down. So grabe no. Mountains, desert, ginagawa nilang source of energy mga idol. Ganun katindi yung China mga lodi. So ang lupit, 'di ba? Tayo wala, baha tayo, baha eh. Alam niyo napanood ko mga lodi, yung flood sa Pilipinas, hindi na talaga yan mawawala mga idol. Alam din yan ng mga politiko na hindi nila masusolusyonan yung baha kasi sa sea level mga lodi, pag mas mababa ka sa sea level mga idol, hindi mo pwedeng paagusin yung tubig. Kailangan naman paagusin mo pataas yun. Di ba? So, talagang babahain tayo. Tayo yung bansa na talagang bahain. Ang pinaka dapat na maging masolve dyan mga idol is yung mga daluyan ng tubig. Dapat lagi malinis yung mga kanal, malinis yung mga drainage. Dapat ganun para kung bumahaman, hindi ganun kabasura, ang daming basura. Ganun, no? Pero alam ng mga politiko na hindi na nila masusolusyonan yung baha mga lodi. Ginagamit na lang nila yung flood control para mangurap sila. Ganun, mga lods. Napanood ko. Napanood ko yun eh. Ako ba napanood yung kagabi? Sana may napanood daw ganun. So, alam na pala nila na mahirap talaga solusyonan yung baha. So, hindi na nila sinusolusyonan. Ginagamit na lang nila yung flood funds para sa kanila, mga idol, no? Pero ang naisip ko naman doon, dapat ang gawin nila, ang ma-maintain is malinis yung drainage, malinis yung kalsada. Doon nila gamitin yung funds. Dapat laging malinis. Kasi once na bumaha, umulan, mga idol, dapat yung mga basura, hindi talaga siya magkakalat, magbabara lalo. Kung baga bumahaman, medyo maayos yung baha. Baga hindi ganun kadumi. Diba? Alam niyo sa Japan pag bumaha, malinaw yung tubig eh. Kasi malinis doon. Diba? Dito sa atin, pag bumaha, parang parang naging buong kanal yung kalsada eh. 'Di ba dapat ganoon mga idol no. So ayun, baga ano yun napanood ko lang kagabi. Kaya ba napanood yun? Nakalimutan ko. Basta may napanood akong ganun kagabi dahil nga sa mga baha. So ganun pala yun. Mababa talaga yung Pilipinas mga lodi. So habang tumatagal, bumababa yung lupa sa Pilipinas. Ayun sabi niya eh. Ni-research niya yun eh. So naniwala ako sa kanya. Si anong pangalan? Kaalaman ba yun? Nakalimutan ko eh. Kaalam o kaalaman. Basta ganun, nakalimutan ko. So, ayun. Galing nung pagkakano niya. Sabi ko, ganun pala. So, dapat, malinis na lang talaga yung kalsada. So, ito. Ito malungkot tong balita, mga lodi. Si Ozzy Osbourne. Kilala niyo si Ozzy Osbourne? Si John Michael Osbourne. Ang tunay na pangalan ni Ozzy is John Michael Osbourne. Kaya nga marami nagpangalan ng John Michael eh. Yung mga batang 90s, mga tatay na idol si Ozzy, pinangalan sa mga anak nila John Michael. Si John Michael Osbourne. Sikat to mga lodi kasi siya yung vocalista ng Black Sabbath eh. So sa mga 80s rock band, mga lodi, rock and roll, kilala si Ozzy. Tsaka siya yung gumawa nung may isang concert siya na hinagisan siya ng buhay na paniki habang nagko-concert. So ang ginawa niya, kinagat niya yung ulo, tapos tinanggal niya yung ulo. Naging yun eh, naging meme yun, naging sikat yung moment na yun eh. Kinuha niya yung paniki, kinagat niya sa ulo at tinanggal niya. Naputol yung ulo eh. Tapos, ang explanation niya doon, akala niya laruan lang yung binato sa kanya. Kaya kinagat niya, akala niya laruan. Siyempre, hype na hype siya nun, nagko-concert siya nun, baka nga bugsa pa siya nun eh. Ginagat niya ng gano'n, tapos tinanggal niya yung ulo. Doon sumikat. Kumbaga yung moment na yun eh. History yung moment na yun na ginawa ni Ozzy. Pagkatapos ng concert na yun, dinala siya sa ospital eh. Nagpa-anti-rabies siya. Kala niya, kaya nga may paniki lagi sa yung kanyang logo ngayon eh.
No, so sa mga hindi nakakaalam, si Ozzy nag-concert pa to last week. Ayan, no, matanda na siya. Sabi niya rito, Ozzy Osbourne has passed away at the age of 76 just days after his final performance. So nagtalaga ng concert pa siya niyan. Ozzy working with his therapist every single day. Sorry. His wife Sharon said shortly before his passing, Ozzy's number one thing in life is his fans, no? Ayan. So he's working hard to be ready for them to make this show the perfect way to end things. So ayan nga mga lodi. Na ano ko pa to, na nag-trending pa to sa X yung concert ni Ozzy na to, matanda na siya. Tapos after ng concert na yan, yung anak niya nga, yung boyfriend na nag-propose sa harapan ni Ozzy. Yung yung anak ni Ozzy sa nagpo-propose hindi sa kanya. So ayun. So ang saya ni Ozzy nun, yung mukha niya doon. So yun nga, paalam sa idol natin, no. Although unti lang yung alam kong kanta ng Black Sabbath. Pero isa yan sa mga legend, mga lodi na rock and roll eh. 'Di ba? Si Ozzy Osbourne, si John Michael Osbourne. Saludo idol. No, so ayan, punta na tayo sa ating crypto. Mga idol, mga lodi. So sa mga wala pang crypto exchange diyan, mga lodi andyan yung link natin sa description. Kung gusto niyo magbodega, mag-hold, mag-trade, pwede kayo dito sa ating BitGet, mga lodi. So ayan. Andyan yung link natin. So punta na tayo dito. Speaking of Japan, ay China. Trump says China Xi Jinping has invited him to visit Beijing. So ito bullish signal daw to sa market, mga idol. Kasi syempre, once na mag-ayos yung China tsaka US, parehas parehas powerful country, mga lods. Pag nagkasundo tong dalawa na to, medyo magiging maganda yung takbo ng government ni Trump, mga lods, no? Pero pag di nagkasundo, yun nga, GG, no? So ito pa, speaking of Trump, si Trump ngayon medyo nasa siya ngayon, nasa momentum siya para singilin lahat ng mga may atraso sa kanya. Sabi dito, President Trump says Barack Hussein Obama is guilty of treason. Alam niyo ba yung treason, mga lodi? Matindi yan. Holy crap, sabi. The leader of the gang, Barack Hussein Obama, have you heard of him? Si Trump nagsasalita nito. He's guilty. It's there. He's guilty. This was treason, sabi niya. This was every world you can think of. We have all of the documents. Tulsi has thousands of additional documents coming. President Obama, it was his idea, but also got in front. Cook, Hillary Clinton, Biden was there with him, Comey was there, and Clapper, the whole group. Brennan, sabi niya, no? So talagang sisingilin niya na yung mga mayroon kasi silang inaano kay Obama na mahirap kayo sabihin kung di pa tunay eh. So ayun, mga lodi, no? Yung sa Russian coup, si Obama daw ang may pakananan, mga lods, no? So ayan na ni Trump, no? At bukod diyan, mga lodi, nagsalita ulit si Trump tungkol kay Jerome Powell. President Trump demands Federal Reserve Chair Jerome Powell lower interest rate to 1%, no? Like. Pamo ang tubig. Pamo water si Papa. We should be at 1%. We should be leading the world. Instead, we're paying 4%. That's over 1 trillion in interest. We happy to pay, sabi, no? With the striking of the pen, we'll be saving more than 1 trillion, sabi. So talagang gusto na ni Trump na it's okay na, it's okay. Cheers pa? Oh, ayan. Seryoso na si Trump na pababain yung ating interest rate, mga lodi. Mag-refill ka na, oh. Yeah. So ayan, no? At eto na nga. Sabi dito, no, kasi nung kagabi inihintay natin nagsalita si Jerome Powell na magre-resign na ba siya. So sabi dito, breaking, US Housing Director Pult says
Fed Chair Powell will be resigning soon but not today, sabi niya. So magre-resign naman daw pero hindi ngayon, sabi ni Jerome Powell. Kasi pag ngayon siya nag-resign, mapapasaya niya si Trump. So ayaw niyang pasayahin si Trump eh. gusto niya lang asarin mga lodi, no? Ito na, sa crypto na tayo. So grabe yung Binance, mga lodi. Yung BNB reached new all-time high of $800. So Binance ngayon nag-pump, mga lodi, kita nyo naman, no? Sa 24 hours, so 7 days natin, grabe, no? Talagang naabot niya na yung naabot niya ngayon yung new all-time high niya, si Binance, so BNB. So congrats sa mga may hold ng BNB, mga lods. Sobrang solid. Ano pa? So ito, chinek ko nga to kanina eh. SEC approved 10 coins, spot crypto ETF. The SEC has approved the Bitwise 10 crypto index funds conversion into a spot ETF, giving US indicator exposure to. So ito yung mga coins, no? BTC, Ethereum, XRP, Solana, ADA, SUI, Litecoin, Polkadot, Chainlink, tsaka AVAX, no? So chinek ko yung mga coins na to, mga lodi. Ang nagkaroon na ako ng interest is sa AVAX tsaka sa Polkadot. Yung Polkadot kasi parang ano na eh, no? Parang medyo mababa yung Polkadot eh. Sa AVAX naman, mga lodi, kung imamax mo to, mga lods, sa mga nabanggit na yun, kumpara mo naman sa BTC na medyo matataas na eh. Kung titingnan mo yung AVAX, nasa 1,400 pa lang siya, na siya, pero ang all-time high kasi nito is 7,000. No? So nasa 1.4 siya. Down siya ng 80%. Sa akin kasi pag 80 to 90%, 95 napaka pre-sale niya, fire sale. So AVAX, hindi ko sinasabing bumili kayo, mag-research kayo ha. Inaano ko lang yung mga nabanggit dito. AVAX, medyo good siya, although nag 41% na siya ng 14 days eh. Pero hindi pa naman ako bibili nito, tinignan ko lang. Sabi ko parang sa mga nabanggit dito, mga idol, ang goods na para sa akin na bilhin is AVAX tsaka Polkadot. Yung DOT kasi, check natin yung DOT. Yung DOT mura, magkano ba yung DOT? 254. So yung chart niya ganito, 'di ba? So ang baba, ang layo rin ng ano nyo, ang haba ng ipon niya. Ang haba ng consolidation niya. So it's either pag umangat to, mataas or something, no? Hindi ko sinasabing bumili kayo ha. Tinitingnan ko lang yung chart. Kasi kung ititingnan natin sa sige, limbawa natin yung ano ba dito maganda. Ito mabibigat na kasi to eh. Litecoin, no? Sige, tingnan natin yung Litecoin na LTC. Yung LTC, medyo sa akin lang sa max, medyo ano na siya, medyo kumpara, 'di ba? Kumbaga, kung titingnan mo lang yung itsura ng chart, meron na siyang mga spike na marami. Tapos yung Chainlink, $1,000, ganun din, medyo up na siya, no? Medyo up na. So sa akin nga, Polkadot tsaka AVAX yun sa tinitingnan ko. Sa mga nabanggit lang na coins mga lods, no, ayan, tignan nyo yung Polkadot to. Alam ko may nagtanong na ito sa akin nakaraan sa Polkadot. So goods, no? Goods na goods, AVAX. So ganun lang, no? Pero wala ako niyan at hindi ko alam kung bibili ako niyan. Wala akong pwede, pero pwede rin hindi ako bumili. So ganun, no, mga lods. Sinignan ko lang yung mga nandyan sa chart, no? So goods yan, nandyan yung XRP. Tapos Jack Dorsey Square is now letting merchants accept Bitcoin. So payments to go live. Syempre si Jack Dorsey, kilala niyo na yan, no, mga lods, no? Siya yung developers ng Twitter bago nabili ni Trump, ni Elon, si Jack Dorsey. So good sa Bitcoin. Ito naman, quantum computers can't crack Bitcoin. Sabi, no, hindi raw makakrack. Yet
Nauri CEO David Carvalho, o yan, warns they're building data sets for tomorrow. When the tech catches up, they unlock a decade of secrets in minutes. Grabe yun. Yan, yung dekadang nakatago-tago, ma-unlock nila lang sa loob ng ilang minuto lang. Even the NSA is urging a post-quantum shift by 2035. Bitcoin quantum countdown has already begun. Sabi dito, no? Nauri CEO says, a veteran hacker warns how quantum computing could quietly dismantle the cryptography securing Bitcoin and blockchains. Grabe yan. Pero sabi naman nila, mga Lodi, meron pang, ano pa, kaya pa sa loob ng mga 10 years ata na hindi magawa yan. Pero, siguro daw mahahack nila o mapapasok nila yan, madidismantle nila yan sa loob ng 10 years. Pero sa loob daw ng 10 years naman na yon, mag-update naman daw. So, kumbaga, kung nag-update yung yung quantum computer, nag-update din daw yung sa Bitcoin, mga Lods, no? So, kaya nga sabi dito kung makaka-catch up sila, mga Lodi, yari, no? Yung decade na tinatago, ma-unlock lang ng mga ilang minuto once na mangyari yun. So, ayun yun, mga Lods, no? Sabi nga nila, kaya daw magbukas ng ano yun yung mga seed phrase. Ganun daw kalupit yan, mga idol So, kailangan na hindi sila makaabot, no? Habang tumatagal, nag-update din tayo, nag-update din lahat, no? Ganun. Tapos, eto. The US Senate has finally released a draft for crypto markets structure bill. It's time to clear rules and US leadership. So, ayan na po, no? Unti-unti ng yung kumikilos, yung mga nasa likod ng ating nasa crypto. Grabe, lakas ng ulan. Ulan yun. So, ayun, no, mga Lods, no? Ginagawa na nila yung trabaho nila, mga idol, no? Unti-unti na yan. Tapos, 'di ba nung nakaraan nag-news tayo na yung mga bangko kinakabahan na. Sabi dito, the American Bankers Association is calling on the OCC to stop crypto bank license approval for companies like Ripple and Circle, no? Meanwhile, sabi dito, ito yung malupit yung meanwhile. Kasi yung iba kinakabahan na, pero yung mga bangko tulad ng Citibank, Goldman Sachs, and JP Morgan are all hiring people in crypto and digital asset. The institutions are here. So, yung mga bangko na to, mga Lodi, ina-adapt na nila. Yung mga iyaking bangko, umiyak sila. Diba? So, pero yung iba, yung mga gustong sumabay, nag-hiring na sila ng mga crypto people. O, 'di ba? Syempre, yung mga kumbaga may knowledge sa mangyayari, ayun na yung mga hina-hire nila. 'Di ba? Kaysa umiyak ka ng umiyak, sabi nga nila, if you can't beat them, join them. So, ayan. Yung iba umiyak, pero yung iba nag-a-adapt na. Mga idol, no? Saan ka dun, 'di ba? O, ito. Ngayon, sa bukas to, mga idol, no? Bukas. So, SEC set to vote on dropping Ripple appeal at closed meeting on July 24. So nakaset daw ng July 24. So sana matapos na nga, if ever. Malaking bagay yan sa Ripple. Isa sa mga pinakamalaking bagay, mga idol lang. Yung kaso na yan. So yun, mga Lods, no? Sana nga bukas. Tapos, sabi dito, the CEO of German BC firm told you XRP would become the world's reserve bridge currency. I agree, sabi dito na. So, pakinggan natin yung CEO ng German BC. Der zeitliche Druck, so schnell wie möglich etwas zu tun gegen diesen drohenden Kollaps. Wait lang. Kailangan pala natin basahin yung subtitle, mga idol Basahin na lang natin yung subtitle pala. No? Ayan. To implement CBDCs, the time pressure as quickly as possible to do something against the impending collapse and
Of course, one will fall back on what is there. Ripple is there with its offer, and when the time is right for Ripple, then Ripple can definitely become the world reserve bridge currency. And if that is the case, can you delete this and add a 4 or 5? Olo, malupit din mga lods Ibig sabihin na sinasabi niya na tataas yung coins, no? Ayan, no? Ayun, dali. Oh, yun na nga, no? Galing So, ito to, sa German to, mga lodi, the CEO of German. So, Bitcoin tuloy. XRP would become the world's reserve bridge currency. Napakatindi, di ba? Oh, ito. Ito, ganito rin yung tingin ko, Mga lords, parehas kami nito, XRP has been following the 2017 run structure pretty closely. Exactly why I could call the second breakout perfectly for weeks before it happened. No? If we are following the cycle pattern from 2017, which it seems to be following, XRP should top by end of September. Yes, that means it can happen before that too, sabi. Once XRP data start showing topping signals, it will update you all, sabi dito, no? So ito kasi yung 2017. So ito yung sinasabi niya na consolidation, mga lodi, no? Ayan yun. So biglang magpa-pump siya dito, mga idol, no? So kung titignan natin to, kahit ganito lang kataas, dito, nasa 20 plus, no? 20 something. Ganun. So, may mga dates silang sinasabi, September, ganyan. Pero ako, dun pa rin ako. Marami na ako narinig na mga date, ganyan. Pero dun pa rin ako sa akin. Sa strategy ko, hindi ako nagbabago. Kung ano yung sinabi ko nung una, dun pa rin, no? Ang out natin, it's either November or December or January. Yung 3 buwan na yun, dun ako mag-out. Or magdi-DCA palabas, no? DCA ko pa out, mga idol, no? Nyari, depende sa mga psychological number, Halimbawa, pagdating ng November, umabot ng mga 10 or 20, ganun. Mag-unti-unti ako maglalabas. Kunyari, 10% ng asset ko, ganun. No, hanggang January. Palabas yun, mga lods, no? Hindi papasok. Hindi ako magdi-DCA papasok muna nun. Puro palabas na. Tapos, hintay na lang tayo ng bear market. And then, dun tayo mag-iipon ulit. Pero, syempre, hindi natin uubusin yung hawak natin, no? Kumbaga, mayroon ako may iwan. Hindi ako pwedeng mawalan ng hold. Laging meron. Magbabawas lang tayo, ganun. At eto na, isa sa mga matindi. Natatandaan nyo, mga lodi, yung sinabi ni Bert Garlinghouse na 95% ng kliyente ng Ripple is outside of America. Yung sinabi niya Okay, dito. RLUSD plus Mika equals XRP powering Europe crypto payments. This ain't hype. Ripple's running a masterclass. Taking over the EEA, EU plus Iceland, Norway, Liechtenstein. Ayan, Liechtenstein. Liechtenstein with XRP at 3.44. It's getting real, mga idol, no? So, ayan, Mika now live across 30 countries with clear crypto rules. So, ayan, ang laki pala ng sakop ng Mika, no? RLUSD isn't just another stable under Mika. It's set to lead payments and tokenization on XRP ledger. Compliance plus infra utility, institutional grade setup. Seeing real adoption take shape with XRP USD plus Mika. So ayan na nga, mga lord, yung partnership ng Mika is napakalaking bagay niyan pagdating sa XRP ledger. So ang lupit niyan, mga lords. RLUSD, ayan, hintayin na lang natin. So sa ngayon, for me, mas maganda na, alam niyo yun, try na lang natin na, ako kasi ganun lang ginagawa ko, no? Pwede namang hindi nyo gayahin, pero ako, more on bodega ako. Ang trade ko minimal lang tsaka maliliit lang. No, pag natalo parang walang zero damage.
Pag nanalo, iniipon ko yan, tapos magbubodega ako. Sa ngayon, yung iniipon kong trade natin, medyo hindi ko pa binibili. Nag-iisip pa tayo. Ano pa lang, konso pa lang kasi. It's either kasi itong mga Lodi, biglaang up, or para sa akin biglaang lipad, or pwede ring biglaang drop, tapos lipad. So, ayun yung gusto kong matsyempohan, yung drop. Tapos, bago lumipad, ganun. Ganun yung sa akin. Pero kung bibigla ang pump na siya, no problem. No, meron naman na tayong kahit papaano na bodega ng konti. So, magiging masaya na rin tayo if ever biglang nag-up, no? Pero sana, wish ko lang, sana abutin niya muna yung mga support ko sa $3, no? Pwede siyang bumaba ng $3 hanggang 3.6. No, pero kung hindi mangyayari, okay lang to. Okay lang 'yun, mga lods, no. Ayun, ini-expect ko talaga magda-drop Kaya nga naka-ready na yung aking stable coin pambili. Ganun lang tayo. Lagi dapat tayong ready, lagi tayong may strategy, lagi tayong may plano para hindi tayo na-stack up. Minsan kasi pag wala kang plano, biglang nagkaroon ng pagkilos yung market ng malaki. Hindi mo na alam gagawin mo. Ang gagawin ko, bibili ba ako, magbebenta ba ako? Anong gagawin ko? Tulungan nyo ako, hindi. Gaganon ka ngayon, sisigaw. So, dapat lagi ka may plano. So, ayan, yung ating update ngayon, mga Lodi, overall. Medyo interesting yung mga news natin, di ba? So, RIP kay Idol. At syempre dito, RIP din sa nasunog sa Cybertruck. At yung innovation ng China, grabe. No? At syempre yung issue ni Trump, global news, at syempre yung mga coins, no, na inadapt ng SEC. So ayun, XRP news. And ayun, kita-kits tayo mga idol, no, bukas, ay mamayang gabi pala mga Lodi, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag niyo kalimutan i-like yung video natin Maraming salamat. At What's up? I'm gonna say it again. Subscribe to Close TV. Subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, I made a new video. Also, you're not gonna like it because I didn't that there's loud music. So, peace. Wait, how do I say this? Malapit. ha? Malapito. Malupiton? No. Sige na. Bye-bye.